Hello po mga kababayan, si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Muli po, may pag-uusapan po tayo. Ito po, mayroon namang bagong panukala po ang ating gobyerno, lalo po yung nasa DA. Ito po ang panukala naman nila, yung sa 4-piece po. Alam po natin ang 4-piece po, tinutulungan po natin ito ng taong bayan at ng gobyerno, di po ba? Dahil sa napakahirap nilang buhay, 'di po ba? Pero ito po, yung kakarampot na tulong na rin binibigay natin ng gobyerno sa kanila, meron pong bagong plano ang DA na para sa mga 4-piece. Pakinggan po natin at saka po tayo magkomento mga katambay. Ito po. Sa magpapatuloy ng ating mga detalye, ikinokonsidera ng Malacanang ang mungkahing bigas na lang ang ibigay sa mga benepisyaryo ng 4-piece sa halip na pera. Ito ay ayon sa isang opisyal ng Department of Agriculture. Narito ang balita ni Cresilin Catarong. Bigas imbes na pera. Ito ang isa sa iminungkahi na ibigay sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4-Piece ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Iprenesenta ang panukalang ito kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ginanap na sectoral meeting sa Palasyo ng Malacanang. Sinabi ni Department of Agriculture Undersecretary Roger Navarro na makatutulong na maibaba ang inflation rate sa bigas kung ito na lang ang ibibigay sa 4-piece beneficiaries sa halip na pera. Paliwanag ni Navarro, maaaring maiwasan din ng mga benepisyaryo ang epekto ng mataas na presyo ng bigas sa merkado kapag na-implementa ito. Giving them money, and unfortunately, because that is not rice, they're going to buy rice in the market price, and that put pressure and inflationary in the market because they're going to compete with the people who have money and them with only 4-piece. If we can convert the 4-piece by way of supplying them rice instead of money through NFA, then probably the inflation for rice will go down. Kaugnay dito, inilahad ni Navarro na ikinukonsidera ni Pangulong Marcos ang mungkahing ito. Pag-aaralan din anya ng Malacanang kung paano ipatutupad ang naturang panukala. The President is saying that we will consider the proposal. Ang 4-piece ay isang conditional cash transfer program na nagbibigay ng buwanang ayudang pinansyal sa mga pinakamahihirap na pamilyang Pilipino. Ang DSWD ang ahensya ng gobyerno na nangangasiwa sa programang ito. Para sa Diyos at sa Ayan Pilipinas. po mga katambay, nakita po natin, nakakalungkot lang yung mga plano po ng gobyerno natin ngayon pang sa dito po sa gobyerno po ng ating PBBM. Ang mga solusyon po na binibigay sa atin ay puro patsi-patsi, di ba? Maliliit, parang mga solusyon na hindi pang buong Pilipinas ang mga solusyon. At sa nakikita ni Kamanong, yan po sa tingin ko, may corruption din po yan eh. May corruption, di ba? Dahil alam naman natin ng bigas, napakadali pong pagkakitaan yan. Di ba? Saka, sigurado po ba tayo? Di ba? Sigurado po ba tayo na yung bigas na ibibigay nila quality? Di ba? May quality, una. Tapos ang presyo tama ba rin sa bigas na ibibigay ng gobyerno? Lalo ng DA. Di ba? Ng department natin sa DA, sa food. Kaya nakikita ni Kama nung una, may corruption yung mga plano na yan, di ba? Dahil yun nga sinasabi ko, yung quality ng bigas, depende sa ilalagay na presyo nitong, ng DA. Mamaya, yung low quality, pero pagka tinanggap ng mga kababayan nating mahirap, dahil hindi naman kikibo na yan, dahil yan tulong, kikibo pa ba yan? Kung ang computation nila sa bigas 60 pesos, pero yung presyo ng bigas 50, edi 10 piso na agad yung naipatong ng department. For how many, people sa buong Pilipinas na nakakatanggap ng 4-piece? Komento lang ni Kamanong yon na may korupsyon, di ba? Saka ang isa pa mga katambay, talagang walang plano ang gobyerno natin sa ngayon na solusyonan na nagtataas ang bigas, di ba? Walang plano na magkaroon man lang ng pagbaba ng presyo
na pangangailangan nating mga Pilipino araw-araw ang bigas, di ba? Pero doon sa mga ibang balita na yung samahan ng mga rice sa Pilipinas, hindi naman nagkukulang ang supply ng bigas sa ating bansa. Kung tutuusin nga raw, umaangkat pa nga tayo, di ba? Umaangkat pa ang Pilipinas ng mga bigas. Kaya lang, mga importers na may hawak, hindi na gobyerno. Kaya ang tanong ni Kamanong, hindi kaya naiipit, mga kababayan, ano po sa tingin nyo? Yung bigas po kaya hindi nagiging malaking negosyo ng mga nakapaligid o kadikit ng gobyerno natin ngayon? Hindi kaya ito isa rin nilang ginagawang gatasan ang bigas? Di po ba? Dahil nung mga nakaraang agresibo sila, napakarami, ilang warehouse ang napuntahan nila, di po ba? Na punong-puno ng bigas, di po ba? Na hindi nire-release sa merkado. Di po mga katambay? Di ba? Agresibo pa ang speaker noon, noong mga panahon na yon, di ba? At ano ang sabi nung lasona ng Pangulo? Di ba? Yung mga smuggler ng bigas, bilang na ang mga araw ninyo. Di ba? Kaya yun lang naman ang tanong ni Kamanong. Yung bigas, meron kayang, hindi kaya may kumukontrol, umipigil para yung presyo ng bigas, tumaas pa ng tumaas at kontrolado nila. Hindi kaya may mafia, di ba? Sa mga kabigasan natin, mga katambay. Dahil kung totoo yung mga sinasabi ng mga rice natin, ng mga association, ng mga sa kabigasan natin sa ating bansa, na dire-diretso naman ang mga harvesting natin. At may mga parating pa nitong susunod na mga buwan. At diretso pa rin naman ang mga bigas na inaangkat natin. Hindi naman nababago. Nung panahon pa ni Pangulong Duterte, continue pa rin na gano'n ang sistema. Pero sa panahon ni Pangulong Duterte, 40 plus lang ang pinakamataas, 41. Pero ngayon, nakita nyo po, 50. Pagkain na lang ng aso ngayon, ang pagkain ng aso mahal pa eh. Yung bigas na kakaanin ng aso, 45 pesos pa pataas. Bilhin nyo, pang aso yon. Samantalang, nung panahon ni Pangulong Duterte, mga quality rice na yon. Yung mga ganong presyo. Mga 45. Sa panahon ngayon, pang aso na lang, mga katambay. Yung mga pang tao, yung mga kakanin natin, naglalaro na sa pataas ng 50, 60 hanggang 75 pesos pa nga doon sa bandang probinsya. Mga probinsya na nabalita ng mga nakaraan, 75 pesos. Bandang Bicol, mga katambay. Pero ang solusyon ng DA na sinasabi at inilalatag sa Pangulo, 4 piece, idinamay pa, bigas na lang ibigay. Di po ba? Okay naman yun dahil kayo nakaupo eh. Kaya lang, wag puro bigas ang ibibigay nyo sa 4 piece. Kasi hindi naman mabubuhay na kakanin na lang, puro bigas. Siguro, sa tingin ni Kamanong, magbigay man kayo ng bigas at hindi naman kayo mapipigilan dahil kayo nasa gobyerno. Sino pipigil sa inyo, di ba? Ang ibibigay nyo po sa ating mga kabayang nasa 4 piece, kalahati. Kung magkano assistance na binibigay ng DSWD, di hatiin kung talagang ang plano nyo bigyan ng bigas. Dahil nakikita ko nga may corruption dyan sa bigas na yan, sa 4 piece kung matutuloy yan. Kalahati po ang nararapat sa tingin ni Kamanong. Kung ang natatanggap nila 2,000, 1,000 bigas, 1,000 naman para may panggastos naman yung ating kababayang mahirap. For example, meron man lang silang pambayad ng kuryente, di ba? Pambili ng ulam. Di po ba? Hindi puro bigas. Kasi kung puro bigas ay ibibigay po natin, kawawa naman yung ating mga kababayan. Hindi na sila mag-uulam. At lalaki ang korupsyon ng agriculture, ng Department of Agriculture natin, ng ating DA. Pag puro bigas, dahil baka ang ibigay nilang bigas pagkain ng aso. Pero ang nakalagay dun sa resibo, quality yan, 75 pesos ang presyo niyan. Di ba? Komento lang ni Kamanong yung mga tambay. Yan po ang
Bagong Pilipinas, ang plano po, nakakalungkot lang, bigas, hindi ibababa. You know? Para lang makabawas sa mga pangangailangan ng mga Pilipino, kailangan bigyan ng bigas ang 4-piece. Yan ang solusyon ng Bagong Pilipinas natin ngayon. Kawawa pa rin tayo mga katambay. Kawawa pa rin ang majority mahihirap na hirap bumili ng bigas dahil sa mahal. Wala pa tayong nakikitang mabigat at talagang solusyon na ito'y maibaba sa mga panahon na ito. Pero wag tayong mawala ng pag-asa. May awa ang Diyos, mga katambay. Baka sila po makaisip din na maawa sa atin. Di ba? Sa ating mga mahirap. Yun lang po mga katambay. Si Kamanong po. Muli po, tiis-tiis po tayo talaga. Mahalin natin ang ating bansa. May pag-asa pa tayong babangon muli. Hintay-hintay lang po. Bye-bye. Paalam.